Tanong ni Norman. Since na-interview na kayo ni Uncle Frank sa podcast ni Franklin Miano, anong thoughts nyo about sa kanya sa pag-spread niya ng false information dito sa social media? Patay. Sa akin tanong yan, no? Siyempre. Tsaka Uncle Frank. Ako sasagot kay Frank. Sige. Hindi, joke lang. Okay, so mga kamatis, mga kaibigan, di ba na-interview niya na si Franklin Miano? So, pakinggan natin bigyan ng rational ni Franklin Miano, ni Bugoy na Koykoy, yung ginagawa ni Franklin Miano. Tingnan natin kung may sense. Tuloy natin. Alam mo, maingay nga talaga yung pangalan ni Franklin ngayon. Bakit, Tol? Bakit? Si Franklin Miano. Siya yung most famous ngayon eh. Ako, Tol, anong tanong, ano masasabi mo sa false statement niya sa social media? Anong thoughts? So, anong thoughts ko? Ako, base ko sa tanong niya, kasi nga, hinihate ngayon si Franklin dahil sinasabi ng mga tao, sinungaling siyang bata, na hindi totoo yung mga sinasabi niya. So, ganun yung tanong niya. Anong masasabi mo sa false statement ako, niya? una, hindi ko rin naman alam kung true or false. Kung false ba o totoo yung ano. Hindi ako parang kung hindi mo alam, wag mong sagutin. Hindi mo pala alam eh. Hindi mo naman alam lahat ng mga binitawang salita ni Franklin Miano. Mga kamatis, mga kaibigan. Ito kasi yun, magbibigay siya ng general statement para, kumbaga, catch all. Kumbaga, isang sagot, isang tanong, eto na lahat ng sagot. Hindi naman ganun gumagana ang buhay. For every question, there is an answer. So, medyo misleading yung mga sasabihin ni Bugoy ni Koykoy dito. Ngayon kasi, actually hindi lang naman ako yung nagde-debunk kay Franklin Miano. Maraming tao na. And I would like to highlight one person. Ito, si Sir R.C. Tadeus na isang professor ng business. Gets? 'Di ba? Oxford professor to according to profile niya, 'di ba? So anong point dito? Ibig sabihin, people of actually mga professors din ang nag-debunk kay Franklin Miano. Ibig sabihin, umabot na tayo sa ganung level na nag-i-step in na yung mga totoong professional sa business industry. Kasi yun yung ino-offer ni Franklin Miano dun sa MSB niya eh. Alternative learning. Parang, kasi nga, parehas kasi sila ng hustle ni Franklin Miano. 'Di ba yung sa kanya noon, yung GC nila na 2,500, balikan nyo last year, kinover natin 'yan. Ngayon naman, ang sa kanila ngayon yung MSB naman, which is 7,000 pesos. Gets nyo? Same grift yun eh. Same nang ginagawa yun eh. Parang yan yung Hustler University ni Andrew Tate na tuturuan ka mag-dropshipping. Dito naman kay Franklin Miano, tuturuan ka ng business outsourcing. Are they viable business options? Sure, but do you really have to pay that to know that? Gets nyo? Tapos ito naman, meron siyang 2,500 sa IG yata, sa Facebook, santo yung maraming bold, sa Telegram kayo sasali, di ba? Alam ano yan, well documented yan dito sa channel na to, mga kamatis, mga kaibigan. Balikan nyo lang. Tuloy natin. Pero para sa akin na to yung mga away sa kanya ngayon. Kami yun. Kuya, ilagay natin sa konteksto yung etong tao na to, si R.C. Tadeus, si Richard Tadeus, isang professor yan. Okay, isang professor yan at negosyante. Wala yan sa level nating lahat, including myself. Kasi iba yung training ko eh. Lalong-lalo na sa inyo ni Franklin Miano. Yung sa kanya, kaya niyang gumawa ng sustainable business at naiintindihan niya lahat ng concepts na yan. Kayo ba hanggang kailan lang yan? Hanggang sikat lang kayo? Hindi naman alam niyo naman tong social media na to, hindi ka naman forever sikat or yung relevancy mo, hindi ganun kalaging kataas. Diba? Parang itong podcast na to, ilang dati, kumakamada ng millions of views pag may Bugoy na Koykoy content. Ngayon, hindi na halos. Kasi nga, bumaba na, nalaos na. Ganun talaga. Lahat naman tayo sa social media nalalaos eh. Tuloy natin. Baga parang dun papasok yung don't hate the player, hate the game. Baga, ako hindi ako magagalit sa... Okay. Let's say, kunyari, scam talaga. So ang sinasabi mo sa akin, okay lang na scam yung ginagawa ni Franklin Miano. Sabi mo, let's say for the sake of argument, scam yun. Okay, tuloy natin yung train of thought mo.
Shoutouts kay GM. Diba? Kunyari lang hindi ako mag-hate dun sa playa. May game Kumbaga, maglaro ka na lang din. So, ang sinasabi mo sa akin, kung scam talaga siya, which is scamming people okay lang sa'yo gumawa ng hindi ka aya-aya. Actually, you are saying in turn na you are okay with people scamming other people kasi yun yung laro, di ba? Ba't pa tayo nagkaroon ng batas? Kung okay lang pala kasi yan yung rules ng games. Kaninong game ba yung linalaro mo? Kay Game Boy? Shoutouts kay Game Boy. Di ba? Nakukuha nyo ba yung logic nitong, illogical na logic nitong tao na to? Biruin mo, okay lang sa kanya mang scam ng tao kasi yun niya yung nasa game. Hindi ganun yun, ko. Ituloy natin. Ba't di ka maglaro? Di ba? Wala ka namang magagawa di ba? Meron kang magagawa. Meron kang freedom of speech and expression para sawayin yung mga ganong klaseng tao. Nakagaya mo, di ba? Ikaw, yung 2,500 mo, na ginaya mo kay Andrew Tate, ikaw yung una nun ikaw yung prototype nung mga financial guru dito 'di ba? Ang dami niyan, may 2,500 kay Bugoy, 7,000 dito sa MSB na to. Sabihin mo na kung totoo, kung doon fina-follow ko lang yung sinabi mo kung scam man yun or hindi, okay lang sa'yo kasi yun yung name of the game. Hindi ganun dapat. Kasi kawawa yung mga mabibiktima nun kung totoo yung sinasabi mo or tama yung assumption mo. Tuloy natin. Yun para sa akin, don't hate the play and hate the game. Para sa akin, opinion. Yan. Diba? So, napaka-broad, napaka-general, napaka-catch-all. Walang sinagot na tanong. Parang ganun talaga buhay pare. Don't hate the player, hate the game. Siyempre, yung mga fans dito, tuwan-tuwa, ang galing! Ang galing! Palakpakan niya. Utang inang yan. Diba? Ganun yan kasi ang galing nag-quote na yan. Don't hate the player, hate the game. Hindi nga yun Koy kasi tinatry natin na yung 7K ng mga bata, ilagay nila sa tama. Kasi libre naman ang edukasyon Paulit-ulit kong sinasabi yan. Kung wala kayong pera, ang ating batas ay meron siyang mga libreng education for high school, for elementary, even for college. May TESDA pa nga Lahat yon libre, idol. Tax money namin. Kaming mga nagtatrabaho, kala nyo YouTube lang ako. Nagbabayad din ako ng tax Every month, may kaltas ang gobyerno natin galing sa YouTube namin. O every month, doon sa mga ibang negosyo ko, nagbabayad din ako kahit hindi ganun kalaki yung tax ko, tumutulong ako sa gobyerno ko. Kuha mo? So, affected kami kapag nagbabayad yung mga tao kung pwede naman nilang kunin ng libre. Yung 7K na lang yun, pambili nyo na lang ng skin yon. O kaya pang date nyo. O kaya pang enroll nyo sa mga bagay na mag-i-enrich yung sarili nyo. Nakukuha mo ba ko? Hindi di ba? Why don't we have a debate? Tayong dalawa. Ko dyan. Sariling opinion ko lang to. Ako nakilala ko yung tao sa personal. Base ko sa kanya. Kilalanin nyo muna yung tao. Okay, hindi naman yung personal ni Josh Mojica, ni Franklin Miano yung pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung mga sinasabi niya online, yung mga claims niya online, billiard and shish. Ano bang pakinamin doon? Ano bang pakinamin doon sa personal na buhay ni Franklin Miano? Hindi, yung content niya, yung dinedebunk dito, yung mga sinasabi niya. So, yung character has nothing to do with the argument. Mali. Tuloy natin. Baka karamihan nung nagsasalita sa kanya, baka hindi pa nakakaharap yun Malamang, hindi naman. Ganun ba yun? Does freedom of speech work like that? Kapag hindi mo pa nakikita yung tao, hindi mo pwedeng i-criticize. Ganun ba yun? It doesn't work like that. Ano ba yan? Saan nyo kinukuha yung logic na yan? Tuloy natin. Di ba? Pero para sa akin, kahit ano pa nga, ano yung diskarte nila. Parang yan, kunyari, yung time na si Josh Mojica naman yung binaba. Si Josh Mojica, ibahin nyo. Ito, in fairness kay Josh Mojica ngayon, inayos niya na yung statement niya. Di ba? Meron siyang magandang video. Natutuwa nga ako kay Josh kasi natuto na si Josh. Nag-focus na lang siya dun sa negosyo niya at saka dun sa pera niya from Kangkong Chips. Iba yung ginagawa niya. Hindi nagtuturo si Josh na hindi siya nagpapa-join sa kanyang academy, hindi siya nagpapa-join sa kanyang Hustler University, hindi siya nagpapa-join sa Telegram niya. Nagbebenta siya ng kangkong. At gusto niyang lumago yung pagbebenta niya ng kangkong all over the world. Nagets niya na.
Bata kasi yun. So natututo siya doon sa mga sa mga kagaya ko, sa dami ng tao na nagki-criticize sa kanya. Gets mo? Iba sila ng sitwasyon. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo kayo pwedeng ilagay sa isang malaking basket na kayo. May sinabi siya dati, di ba? Yung kinumpara niya yung sarili niya kay Ramon Ang. Of course, hindi naman parehas sila ng sitwasyon. Di ba? May nuances kasi dyan, Bugoy, na kailangan mong isipin, na kailangan mong gamitan ng utak, kailangan mong gamitan ng critical thinking, kung ano yung difference nila. Di ba? Kailangan, busisiin mo yung sinasabi nila. Bakit ba ako nagko-content kay Franklin Miano? Ang dami kasi niyang sinabi. Okay lang sana kung isa or dalawa, hindi tapos na. Di ba? Kung tapos na yung issue, hindi eh. It's a series of podcast na nagkalat sa internet. Literal na pulot ka ng basura. Alam mo, motivated ako. Bakit? Kasi monetize to. True. Totoo yun. Ito yung game ko. Pero kung ano lang naman, kung wala lang, nagpapatawa lang, okay lang. Okay lang kung patawa-patawa lang eh. Pero hindi eh. May singilan to eh. May 7,000 na pumasok ka dito sa university namin. Kikita ka ng malaki. May mga promises na gano'n, 97% success rate. Alam ko lahat yan. So, wag mong i-generalize, Bugoy, kasi in-interview ka, kasi hinimas yung itlog mo pa minsan. Tuloy natin. Sila Frank, lahat, kahit ako, di ba? Kung sino-sinong... Si Frank, hindi naman masyadong nabash si Frank yung sa MNL Manila. Hindi naman eh. Ikaw lang kasi nga, 3 yung asawa mo. Ano yun? Sa harap, sa likod, sa kanan. Meron akong tagapigan ng kalamansi sa bawat kanto ng buhay ko. Shoutouts kay Manda Baliw. Di ba tuloy natin? Yung parang laman ng bash na mundo sa internet, kadamihan na nagbabash sa kanila, hindi naman naglalaro eh. Hindi hindi ba ako naglalaro sa ganito? Sa tingin nyo, hindi to quote-unquote laro. Sa kumikita ako sa ganito eh. O di technically, naglalaro din ako. Hindi nga lang ako nagbebenta ng course. Hindi nga lang ako successful na business owner. YouTuber ako eh. O, yung content ko yung binibenta ko. Minsan may bumibili, minsan wala. Pero para i-clamp up mo kaming lahat sa don't hate the play, hate the game. Mali yun. Tuloy natin. Try nyo maglaro kasi. Yeah. Diba? Nandun lang kayo sa audience na nagsisigaw ng boo. At saka yung mga nagki-criticize, hindi nyo kailangan maglaro para i-debunk tong mga tao na to. Hindi ganun to. Tuloy na diba nagaganon? Hindi nyo maintindihan eh. Ba't maglaro kayo? Tingnan natin kung kaya nyo din, diba? At saka let's say... Ano ba yun? Paano ba yun? Yung sinabi mo kanina na what if mang scam na lang? Ganun ba yun? Ganun ba yung gusto mo? Gagawin mong mga kriminal yung kabataan just sa mga sinasabi mo. Kalokohan talaga nitong tao na to. Hindi na talaga natuto. Yun na nga, hindi na parang magalit dun sa player, di ba? Meron talaga eh. Kumbaga, pwede silang may ganung diskarte eh. Kumbaga, diba? Yung inaano sa kanya, sinungaling ka. Okay, di ko sinungaling siya, ba't magagalit ka? Ito, maganda to eh. May game eh. Kumbaga, nagigess mo ba yung point ko? May game eh. Kunyari, totoong sinungaling siya, may game na pwede siyang magsinungaling at marami siyang mabe-benefit dyan eh. Tuloy mo. At kung let's say, totoo rin naman siya, may game kasi na pwede siya magsabi ng totoo at makaka-benefit siya dyan. So, ang sinasabi mo, inconsequential yung totoo tsaka hindi. Yun yung sinasabi mo eh. Inconsequential yung nagsasabi ng totoo at saka nagsisinungaling. Walang bearing yun. Walang bearing yung pagsasabi ng totoo, walang bearing din yung pagsasabi ng kasinungalingan. 'Di ba? Whatever benefits you from gaining maximum value. Basically, yun yung sinasabi mo eh. Napakakalokohan naman nun. Kaya nga may mga batas tayo na kapag ikaw ay nag-commit ng kasinungalingan, pag pinagloloko mo yung mga tao tapos hinihinga mo ng pera, pwede kang ihabla. Kuha mo ba? Pinoprotektahan ang tao sa mga scammer. Ngayon, hindi ko sinasabing si Josh Mojica yung scammer, si Franklin Miano, si Josh Mojica, etong si Koy Koy yung mga scammer ha. Assumption niya kasi to na pwede kang magsinungaling. Sinabi niya nung nag-start tong video na to na kung nang i-scam man siya, don't hate the player, hate the game. Gets nyo? Gets nyo yung logic nitong tao na to? Baga, meron lang playground baga. Magalit ka dun sa playground? Hindi ka magagalit dun sa playground. Yung playground kasi, may mga batas doon. Ang batas doon, huwag ka manlilin lang ng tao. Gets mo? Siyempre hindi. Ikaw, at saka hindi kasi fame ang tawag sa nakuha nila. Infamy.
infamous sila. Notoriety yung tawag nila doon. Negative publicity talaga sila. 'Di ba? Ang problema lang kasi merong mga bata na na-attract doon sa gamu-gamo ng negative publicity. Gets? Okay sana kung dinidiscourage nila eh. Hindi, sali ka dito. Entice nila doon sa mga pera-pera. Tuloy natin. Diba? Or Diyan pwedeng gamitin yun eh. Sinungaling at truth eh. Sa game na yan eh. Oh, diba? sa game na yan. Nagigets mo yung sinasabi ko, di ba? Pwede mong gamitin yan. Parang Sa arena na yan, di ba? Feature ng game na yan. Pwede ka mag-lie, pwede ka mag-truth. Ginamit niya yung ano mo. Hindi ka pwede magsinungaling ever. I mean, okay lang sana kung entertainment purposes lang yung pagsisinungaling mo. Meron akong pinanonood dito si Mang Torni. Mang Torni, gagano siya. Tapos, alam mong parody lang siya. Ito kasi, they sell themselves as an alternative way of education. So, this is why people like RC Tadeos dito, teka lang, mali pa yung ano ko. RC Tadeos dito, mga kamatis, mga kaibigan, is lumalabas sila sa kanilang mga niche para sabihin sa inyo na etong mga taong katulad ni Franklin Miano are not to be heard. Etong mga tao tulad ni Bugoy na Koykoy ay mga ano yan, mga bulaang propeta yan sa modernong panahon. 'Di ba? I mean, buti pa si Price Tag eh. Si Price Tag, sige, alam mo yan, marami nang babash kay Price Tag. Pero isa kay Price Tag, hindi siya nagbebenta ng course or hindi siya nagbebenta ng Telegram niya. O gusto mo yung Villanueva, okay. Kung ayaw mo, diwag. Kung ayaw mo sa kanya, diwag. Diba? Kakampi ko lang sarili ko. Ganon. Ayun yung difference nyo eh, Bugoy eh. Ikaw, sobra mong binibenta yung sarili mo as a guru. Kaso ang tanga mo, putang inang bobo ka talaga. Parehas kayo nung hype na yun. Tuloy natin. hindi si Price yung isa. Kilala nyo na yun. Tuloy natin. Pero ako hindi ko sinasabing nagsisinungaling yung bata. O, biglang damage control. Hindi ko sinasabing nagsisinungaling yung bata. Pero yung premise mo says na okay lang na nagsisinungaling yung bata. Kasi sabi nyo, okay lang kung nangi-scam eh. Don't hate the game. Don't hate the player, hate the game. Di ba mga kagaguhan yan? Kaya lang sila maraming nasasabi dahil madali sa kanilang magsalita dahil di sila naglalaro. Nasa audience lang sila eh. Kumpara mo yung pagsasalita. Try mo sumalang. Or try mong gawin yung yung mga ginagawa ko. Try mong gawin yung ginagawa. Kukuha ko ng tatlong sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harapan. Tatlong asawa, isa tagapiga ng kalamansi. Game na. Gusto mo ganon. Hindi, ayoko yun eh. As much as possible, I don't want to publicize yung mga relationship ko in life. Kasi may scrutinize yun eh. So kaya ka na-scrutinize nung mga panahon na yun kasi hindi makaya-aya yung ginagawa nyo. Maraming galit kay Tulfo pero marami din lumalapit kay Tulfo kasi dahil ang daming nagkakaroon ng kabit. Tapos natutuwa pa sa'yo kasi madami kang quote-unquote asawa. Eh di ba yun? Yung logic nitong community natin defeats itself. Naku naman, tuloy na nga natin. Kinang-ina talaga. Ako din. Kung kaya mo din. Try mong gawin yung ginagawa niya ni Franklin kung kaya mo or ni Josh Mojica or ni... Yung kay Josh Mojica, sa tingin ko, yung pagbebenta ng kangkong, walang masama doon. Siguro yung mga sinasabi niya lang noon, wag mo yung tularan yun. Pero nagbago na si Josh. Maayos na si Josh ngayon. Nakita nyo? Diba, gumawa siya ng video after nun, nag-focus na lang siya doon sa trabaho niya as taga-benta ng kangkong, CEO ng kangkong. O, di good. Diba, nagkaroon siya ng change. Si Franklin Miano hindi, nagdo-double down siya. Parang ikaw, nag-double down hanggang sa nawalan ka ng yung relevance mo, humina na. O, diba ngayon, ano mangyayari dyan? Sa katangahan mo na yan. O, pag in-upload to ng mga YouTuber, di GG ka na naman. Diba, ang bobo mo kasi like tangina eh. Hindi ka na natuto talaga. Yan. Try nyo gawin din. Yung diba, mga nagtotalk shit. Maglaro na lang kayo. Okay, so mga kamati, 6 minutes kasi to and we're 3 minutes in. Bukas naman yung iba dahil high blood na naman ako. Kailangan ko na talaga mag-workout. Yagay mga lods.